Ano nang nangyari sa mga miyembro ng Rocks Pirates pagtapos ng God Valley Incident? Ngayong tapos na nga ang God Valley Incident at inannounce na ni Shiki yung pagkakabuwag ng Rocks Pirates, talakayin nga natin isa-isa ang aftermath ng bawat miyembro ng Rocks Pirates. Saan na ba sila pupunta pagtapos ng event na to? Ano na ang kahihinatnan nila? Bali para umpisahan nga itong topic natin, mapunta na kaagad tayo sa unofficial na kanang kamay ni Sebek na si Whitebeard. Nung time nga na nag-turn into demon itong si Sebek, malinaw na ine-emphasize ni Oda sa muka na itong si Whitebeard na nagets niya kung ano yung nangyari sa captain niya. Alam niya exactly sa moment na to na hindi na ito yung kilala niyang Sebek. Ngayon kung babalikan nga natin itong chapter 434 nung time na nire-raise ni Shanks kay Whitebeard yung patungkol sa ginawang pagpatay ni Blackbeard sa sarili niyang kasamahan sa pirate crew nila, nabanggit nga mismo ni Whitebeard na ang pagpatay daw sa isang nakama pagba-violate sa ultimate law ng mga pirata. Meaning sa moment na maramdaman niya yung haki nila Roger at Garp na kaya na nila itong si Sebek, hindi na nga siya nag-effort pa na makisali sa laban na to. Later on nakilala nga niya itong si Pologram at mukhang ito nga ang magiging una niyang pirate crew sa bubuuhin niyang Whitebeard Pirates. Ang nakakapagtaka nga lang dito pa lang natin unang nakilala itong karakter na to. Itong karakter na possibly na ama ni Marco. Hindi nga natin siya nakita during 30 years ago. Yung moment na mapadpad itong sila Whitebeard sa Wano. Meaning during 37 to 30 years ago may masamang nangyari kay Pologram. At sino ba ang una nating pagsususpetsahan? Syempre si Saint Figarlan Garling. Dahil during nga sa same chapter na 434, nabanggit ni Whitebeard na sa tuwing nakikita niya daw itong muka ni Shanks, naaalala daw neto yung sugat na nakuha niya sa isang individual. At since kamukha nga ni Shanks itong tatay niya na si Garling, possible nga na at some point pagtapos ng God Valley Incident 37 to 30 years ago, nakaharap ng Whitebeard Pirates itong si Garling. Possible nga na itong pagtatrack down ni Garling kay Whitebeard gante sa ginawa sa kanya ni Sebek. Dahil alam naman nating napatumba siya neto. Pero dahil nga sa patay na si Sebek sa nangyaring God Valley Incident, sino pa ba yung pagbubuntunan niya ng galit? Syempre yung right hand man neto na si Whitebeard. Later on nga malalaman nating mamamatay si Whitebeard sa Marineford War dahil sa pagliligtas niya sa anak ng dati niyang karibal na si Goldie Roger. Ang sumunod naman sa listahan natin itong kaliwang kamay ni Sebek na si Shiki. Pagtapos nga ng God Valley Incident sinasabing nanahimik daw itong si Shiki. At 33 years ago pagtapos madisband ng Rocks Pirates, dito na daw binuo ni Shiki ang Golden Lion Pirates, kung saan umabot nga daw sa point na ito ang pinakamalaking fleet sa mundo. 27 years ago naman nung magkita ulit sa gitna ng karagatan itong sila Roger at Shiki, kung saan inayangang maipagsanib puwersa ni Shiki si Roger. Pero as usual, tinanggihan nga ito ni Roger na nag-cause ng isang gera na makikilala sa history bilang Edward. Ang naging resulta nga nito natalo si Shiki. Muli nga nating maririnig ang pangalan ni Shiki 24 years ago na. Ito nga yung moment na sinugod niya itong Marineford dahil nalaman niyang nagpakulong ng kusa si Roger. Ang naging resulta naman neto nilabanan nila Garp at Sengoku itong si Shiki. At obviously natalo si Shiki na nag-cause ng pagkakakulong niya. Nakulong nga siya sa level 6 prison ng Impel Down. Later on nga nagawa niyang putulin itong dalawa niyang binte makatakas lang si Impel Down. At ipinalit niya itong dalawa niyang espada para maging pansamantala niyang mga paa. Ang huling balita nga natin kay Shiki
dinalaw niya itong si Whitebeard sa barko neto. Sa part naman ni Silver Axe nakita nga natin siyang nagmamadaling umalis sa isla ng God Valley. Most likely nga na similar sa iba pang miyembro ng Rocks Pirates namatay na rin itong si Silver Axe. Dahil gaya nga ng nabanggit ko sa mga recent videos natin, possible na taglay ni Silver Axe itong Devil Fruit ni Uruj. At dahil nga sa currently taglay na ni Uruj itong Devil Fruit na to, most likely napatay na talaga itong si Silver Axe. Next ay mapunta naman tayo sa magiging mga future emperors pa na sila Kaido at Big Mom. Itong si Kaido nga alam naman nating may inherit itong will ni Sebek. Dahil gaya nga kay Sebek na gustong ipunin itong pinakamalalakas na nilalang sa mundo para bumuo ng pinakamalakas na pirate crew. Ganito nga rin yung ginawa ni Kaido. Naghanap rin siya ng mga pinakamalalakas para sa binuo niyang Beast Pirates. Anyway, pagtapos nga ng God Valley incident, nalaman nating mauhuli ng Marines itong si Kaido 34 years ago. Kung saan dito nga siya pag-eeksperimentohan ng mga scientists sa Punk Hazard. At later on, dito rin niya makikilala itong kanang kamay niya na si King. 33 years ago naman, dito na nabuo itong Beast Pirates. Sa same year nga na to, dito rin niya ni-recruit itong si Queen. At 28 years ago naman, sa tulong ni Kurozumi Higurashi, dito na siya napadpad sa Wano. At nanatili na siya dito hanggang sa present time. Sa part naman ni Big Mom, pagtapos nga ng God Valley incident, nag-anak pa siya ng 55 children. Yes guys, dahil during God Valley incident nga 30 na ang anak niya. At since 85 nga ang lahat ng mga anak niya, nag-anak pa nga siya ng 55. Bali, speaking of babaeng miyembro ng Rocks Pirates, mapunta naman tayo kila Stacy at Gloriosa. Si Gloriosa nga nakita natin in last chapter na nagpapaalam kay Scupper Gaban na makikisakay daw siya paalis sa God Valley. Alam naman natin na pagtapos ng event na to hindi pa bumalik ng Amazon Lily itong si Gloriosa. Since siya nga ang kauna-unahang empress na umalis sa isla na to. Sinasabi ngang nanatili daw muna siya sa Sabudi Archipelago para manirahan kasama sila Rili at Shaki. Later on nga, 15 years ago, dito na niya natagpuan itong Gorgon Sisters. Itong sila Boa Hancock. Kinupkup nga niya ang mga ito at ito yung naging way niya para makabalik sa Amazon Lily na up to sa moment na to, nandito pa rin siya. Sa part naman ni Miss Bakin o ni Stacy, pagtapos nga ng God Valley incident, 2 taon lang ang lilipas. At malalaman nating sasali pala siya sa grupong MUDS. Ito nga yung grupo ng pinakamatatalinong scientist. 1 taon nga matapos ng pagsali dito ni Miss Bakin, dito na isisilang yung anak-anakan niya na si Edward Weevil. Kung saan kasama pa nga rin niya ito hanggang ngayon kahit saan man siya magpunta. Bukod nga sa 2 babae na to na mga buhay pa, mapunta naman tayo sa mga kumpirmadong patay na talaga. Ito nga sila Captain John, Gansui at Jill Bastar. Yes, confirmed na nga na patay na itong 3 na to. Dahil during Thriller Bark Arc nga, nakita natin yung mga bangkay nila. Sa part naman ng Judas sa pirate crew na to na si Wangzi, hindi nga siya sumama sa God Valley. At simula nga sa moment na to, up to sa present time, siya na nga ang namahala sa isla ng Hachinosu. Not until nabawiin ito sa kanya ng anak ng dati niyang captain na si Blackbeard. Hindi pa nga nire-reveal ang karakter niya simula sa moment na to. At lastly na miyembro ng Rocks Pirates itong si Barbell. Matapos nga ang God Valley incident wala na tayong balita pa sa kanya. At dahil nga sa isa siyang fishman we assume na nagbalik siya sa kung saan naman talaga siya nagmula. Anyway, ayan na nga yung mga kinahinatnan ng bawat miyembro ng Rocks Pirates matapos ang God Valley incident. Nakakatuwa nga na nakilala natin sila early on sa kwento bilang pinakamalalakas. At nalaman natin later on na at some point nagawa pala nilang magsama-sama sa iisang pirate crew lang. Although malungkot nga ang sinapit nila sa huli, hindi pa rin naman neto mabubura na sila ang pinakamalakas na pirate crew sa kasaysayan ng One Piece.